Alright, so wag daw tayong mag-alala mga kapatid at tiniyak ni PBBM na ang Pilipinas ay merong napakalakas na legal grounds, no? Dito sa ating claim sa West Philippine Sea. So meaning mga kapatid na hindi natin kailangan talaga makipagbuno, makipag-away sa China. Hindi natin kailangan pumasok sa gera. Maraming mga paraan, maraming pwedeng gawin ang Pilipinas para ipaglaban natin yung ating soberanya dahil tayo ang may pinakamalakas no na legal claims dito sa West Philippine Sea mga kapatid. Yan ang tiniyak ni PBBM mga kapatid nitong linggo June 23. At ito ang ating panonoorin at bibigyan natin to ng reaction video ngayon. Samahan lang ninyo ako mga kapatid mula yan dito sa UNTV News. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, June 23, na mayroong matibay na pinanghahawakan o legal grounds ang mga claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Inihayag ito ni PBBM sa ginawang pagbisita nito sa mga sundalong hinaras ng China Coast Guard kamakailan sa kanilang nagdaang resupply mission sa Ayungin Shoal. Iginit nito ang kanyang pangako sa bayan mula noong maluklok siya sa posisyon na gagawin nito ang lahat ng paraan para maingatan at ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, lalo na't nakapanig sa Pilipinas ang international law. Alright mga kapatid, ganito kasi no, ang China, nandirito sila sa pambabraso, di ba? Nambabraso talaga sila mga tol, nananakit at talagang mahrahas ang kanilang ginagawa para maipaglaban nila yung walang basehan nilang claim o yung baseless claims nila dito sa South China Sea. Sa kanila kasi pakapalan lang ng mukha no. Sa atin kasi meron tayo talagang pinanghahawakan na claims. Unang-una nanalo tayo mga tol dito sa 2016 Arbitral Award. Napanalunan natin yon mga tol. At yun ang ating pinanghahawakan. So meaning mga tol, kahit na anumang gawin ng China na pambabraso sa atin, basta wag tayong susuko, wag tayong yuyuko, wag tayong susunod sa kanila mga tol. Hindi nila pwedeng ipagpilitan yan dahil kung ang pagbabasehan natin international law na kinikilala ng buong mundo mga tol, wala silang laban doon. Wag nating patulan yung gusto nilang mangyaring makipaglaban tayo sa kanila. Pero hindi nangangahulugan mga tol na tayo pa mismo yung magbibigay ng dahilan na hindi nila sinasadya, na hindi nila intention manakit. Kasi pangit talaga. Sa totoo lang mga tol, pangit yung ginawang pagpapaliwanag nitong nakaraan ng PCG at saka nung Bersamin ba yon? Pangit yon mga tol. Buti na lang nagsalita na si DND Secretary Gibo Chodoro at nung nakausap nga daw ni PBBM yung mga sundalong nasaktan, nagkaroon na sila ng konklusyon na talagang hindi ito misunderstanding lang. At hindi ito aksidente lang, sinadya talaga ng China ang manakit mga tol. Yun ang ating tinitindigan ngayon, yun ang tinitindigan ngayon ng ating gobyerno. At hindi daw natin i-downplay yung ginawa ng China, pero hindi naman nangangahulugan, makikipagsabayan tayo sa kanilang illegal na ginagawa. Kasi meron naman tayong pinanghahawakan mga tol Pwede talaga natin yang ilapit no, sa iba't ibang organisasyon o international body para makakuha tayo ng mas matinding suporta pa. Tuloy natin to. Masaya namang ibinalita ni Pangulong Marcos na kinikilala ng international community ang Teritoryo at Exclusive Economic Zone o EEZ kung saan magagamit ng mga Pilipino at kanilang karapatan at soberanya. Diba napakahusay, diba napakahusay. At ito naman mga tol sa ibang balita. No, sa ibang balita naman mula rito sa GMA Integrated. No, ayon sa mga maritime law expert na nire-recommenda nila na patalsigin na mga tol. Wala namang kakwenta-kwenta at walang kasilbi-silbing Chinese ambassador at iba pang mga diplomats nila kasi hindi nila nagagawa ang kanilang tungkulin. Supposedly dapat mga tol, tumatayo silang tulay. No, tumatayo silang way para magkaroon ng pag-uusap na maayos ang China at Pilipinas kahit na alam naman nating walang kwentang pag-uusap 'yon. Pero dapat mga tol, gumigit na lang sila. Kahit na Chinese sila, sabi nating Chinese sila. Pero dapat wala sila doon sa puntong gagatungan pa nila yung init, mga tol. At meron na silang naratibo na Pilipinas ang nangunguna, mga ganyan mga bagay. So eto, panoorin natin to mula sa GMA Integrated.
Wala raw dapat pakialam ang China ano man ang gawin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre ayon True. sa Philippine Coast Guard. Tama Ang naman. sabi naman ng isang eksperto, hindi ginagawa ng embahada ng China ang trabaho nitong pairalin ang diplomasya kaya dapat daw silang paalisin. Nakatutok si June Veneracion. Ngayong tumitindi ang sigalot ng Pilipinas sa China dahil sa mga insidente ng karahasan sa West Philippine Sea, lalo na sa huling rotation and reprovisioning mission sa Ayungin Shoal, kung saan naputulan pa ng daliri ang isang miyembro ng Philippine Navy. Panahon na raw para palayasin si Chinese Ambassador Wang Xilian at iba pang kasalukuyang diplomat ng Chinese Embassy, ayon sa isang maritime law expert. Wala po talagang naitutulong yung Wala. kanilang ambassador at True. yung embassy staff. Kailangan nating pauwi na yung mga yan. No? Dahil seryoso talaga itong nangyari na to. At dapat kung mag-uusap tayo, mag-uusap tayo ng matinuba. Lalong higit daw na kailangan ngayon ang tunay na diplomasya. Hindi dahilan na magkagera dahil may nawalan ng daliri. Bagamat Totoo naman mga tol, yung sinabi rito ni Batong Bakal, hindi naman talaga magdedeklara ng gera ang Pilipinas kasi naputulan ng daliri yung isang nating sundalo. Pero hindi rin mga tol, nararapat yung pagpapaliwanag nitong nakaraan ng Malacanang at saka ng PCG dahil binigyan natin yan ng reaction video yung tipong sinasabi nilang tignan na lang daw natin sa ganito na hindi intensyon ng China manakit. Sabing gano'n, aksidente lang, misunderstanding. Gano'n na lang daw natin tignan. Mali yun mga tol, mali talaga yun. Pero hindi naman ibig sabihin maikipaggera tayo sa kanila. Diba? seryoso yon, okay? Kailangan pa rin ayusin yon sa pamagitan ng diplomasya, no? Ng peaceful means. Sinagot naman ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na hindi raw ordinaryong misyon ang pagpapadala ng supply para sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Wala raw dapat pakialam ang China anuman ang dalhin sa BRP Sierra Madre. Tama. Hindi raw ito paglabag sa soberanya ng China dahil hindi nila legal na pag-aari ang dagat. Makatutulong din daw na isa publiko ang mga gagawing RORE mission sa Ayungin Shoal. Oy. Hindi rin ito nangangahulugang humihingi tayo ng pahintulot sa China. So, dito lang mga tol, no? Dito sa sinabing to ni Commodore J. Tariela na isa publiko yung gagawang RORE mission ng ating bansa, mga tol, hindi natin sinasang-ayunan yan. No, mawalang galang na Commodore J. Tariela. Kasi etong RORE mission na to, kapag sinasabing sa publiko, indirectly, parang nagpapaalam tayo sa China noon eh. Kahit sinabi niya, mga tol, balikan natin yung sinabi niya. Shoal. Hindi rin ito nangangahulugang humihingi tayo ng pahintulot sa China. Pero parang ganun na rin eh. It would be very difficult now for China to block or to harass our resupply operation. Imagine kung ang Amerika, Japan, Australia at ang buong European Union aware sila na on this day and hour ikakasa natin ang resupply operation and China will still carry out those aggressive and illegal actions. Ano pa? Mawalang galang na ulit, no? Kaya Commodore J. Tariela, no? Basahin ulit natin yung sinabi niya, mga tola. It will also be difficult now for China to block or harass our resupply mission. Imagine, sabi niya ganun, imagine ang Amerika, Japan, Australia at buong European Union aware sila na on this day and hour ikakasa natin ng resupply operation and China will still carry out those aggressive and illegal actions. Ano pakialam ng European Union yan kung magkasasagawa tayo ng ng resupply mission, mga tol? Ano tayo, mga batang musmos na humihingi ng matiyag sa ibang mga bansa, mga tol? Ang bansang Pilipinas, 'di ba, hiningi na nga natin yung independence natin eh. Meron tayong sariling bansa, meron tayong sariling watawat, may sarili tayong military, may sarili tayong sandatahang lakas. Do hindi ganun kalakas, mga tol. Pero mga tol, dapat tumindig tayo sa sarili nating mga paay. Diyan tayo napupulaan ng ibang mga 'di ba? Naalala ninyo yung sinabi ni Ritter, kahit na alam naman nating may laman yung sinabi niya dahil may sama siya ng loob sa bansa niya. Sabi niya ganun, grow up. 'Di ba? Mag-mature tayo, mga tol. Kasi kailangan nating sa publiko daw yung RORE mission para at least alam ng Amerika, Japan, Australia at buong European Union. Anong pakialam nila dyan? Hindi naman nila bansa to eh. Pilipinas na to eh. Sabihin pa sa atin ng Amerika, uy Pilipinas, huwag nyo nga kaming idamay dyan sa problema nyo na sa China. May sarili kayong bansa, nanalo na nga kayo arbitral ruling eh.
'Di ba? Tumindig kayo sa sarili niyong mga paa. Ano gusto niyo, bebehin namin kayo? Lalo tayong pagtatawanan ng China niyan, mga tol. 'Di ba? Medyo nakakahiya 'yon, mga tol, no, sa panig natin, mga kapatid. Kung pagbabasehan natin tong sinabi ni Commodore J. Tariela, it will also be difficult now for China. So sa tingin nyo, no, sa tingin ni Commodore J. Tariela, masisindak ang China, mga tol, na gawin yung ginagawa nila dahil alam ng Amerika, Japan, Australia at buong European Union na magkakaroon tayo ng raw emission, so hindi sila manghaharas. Ganun ba yun? Ano namang magiging labas natin nun? Tama naman ang sinasabi ng China. Anong magiging itsura natin nun? Isang bansang hindi kayang tumindig sa sarili niyang mga paa at kailangan pang magpaalam muna tayo, ipaalam natin sa Amerika, matyagan nyo kami, magsasagawa kami ng resupply mission. Ganun kasi lumalabas, Ganun ang lumalabas dito sa naratibong to, mga tol. Sabi niya ganun, imagine ang Amerika, Japan, Australia at buong European Union aware sila na on this day and hour, sa oras na to at sa araw na to, ikakasa natin ng resupply mission at ang China ay patuloy na magkasasagawa ng agresibo. Anong pakialam ng Amerika, Japan, Australia at European Union dyan? Diba? Di ba dapat ang may pakialam dito yung mismong bansa natin na may ipagtanggol natin yung sarili natin at wag tayong aasa doon sa sasabihin ng ibang bansa. Kasi malamang sa malamang, alam naman talaga ng Amerika, Japan, Australia na ginaganito na tayo ng China. O tanong, may ginagawa ba sila? Puro lang naman sila pagkundin. Nakaapekto ba sa China yon? Wala. Diba? Kaya buti na lang, no, nagsalita na si PBBM, mga tol. At sinabi niya nga gano'n na hindi niya aaprubahan yung rekomendasyon na basbasan o na i-anunsyo daw muna publicly etong raw emission bago isagawa, which is very, very wrong dahil lumalabas para din tayong nagpapaalam sa China niyan, di ba? So tuloy natin to, mga tol. China will still carry out those aggressive and illegal actions. Let us not look at this in a way that we are only reaching out with China. Parang ganun din. We din. are actually giving the opportunity for all the members of this of the globe. Tapos sinabi niya, we are actually giving the opportunity to all the members of the globe. Mga tol, maraming beses na tayong naglabas ng video kung paano tayo hinaharas ng China. Wina-water cannon tayo at etong latest incident nga nitong nakaraan, alam na rin ng buong mundo yan. Diba? Ang tanong, may nagawa ba sila? May nagawa, oo, puro sila kondena. Ang tanong, naapektuhan ba ang China? So wala namang magagawa talaga kung ipapaalam natin sa European Union, sa Japan, sa Australia o magsasagawa kami ng ngayon ng raw emission. So sabihin ng European Union, so sagawa kayo. Bansa niyo yan eh. 'Di ba? Bansa niyo yan eh. Nasa Asia kayo eh. Ano gusto niyo, hilahin niyo kami diyan? Makipaggera kami sa China para sa inyo? My goodness. Giving the opportunity for all the members of this of the globe. Sabi naman ng isang opisyal ng US State Department, ang aksyon ng China sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal ay irresponsible, aggressive, dangerous, and deeply destabilizing. Sabi yan ng US Assistant Secretary of State for East Asia and Pacific Affairs. Okay, sinabi niya. Ano sabi ng China? So? Thomas Shoal ay irresponsible, aggressive, dangerous, and deeply destabilizing. Magpapatuloy raw ang pagsuporta ng Amerika sa kanilang mga Pilipinong kaalyado. Ang Vietnam naman, handa raw makapag-usap sa Pilipinas sa kanilang magkaparehong interes at inaangking teritoryo sa South China Sea. Tingnan itong Vietnam mo, nakakatayo sila ng sarili nilang mga paa, mga tol. Diba? Ultimo, Taiwan eh. Diba? Ganun din ang Malaysia. Tapos Pilipinas, may paalam natin muna sa Amerika, sa Japan, sa Australia at saka sa European Union na magsasagawa tayo ng raw emission para yung China hindi makapalag. Ay nako po, Pilipinas. Bilang tugon sa pag-apply ng Pilipinas ng Extended Continental Shelf. Para sa GMA. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo doon sa balitang to na ating napanood? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Jobaldi. Peace out.